Okay, may nagtanong sa akin kung paano ako mag-layer ng perfume. Guys, mahilig lang ako sa perfume, marami lang akong perfumes, pero hindi ako professional na parang whatever you call, parang nose or ganon or gumagawa ng perfume. Hindi ako ganon. Although I made two perfumes before nung nasa France kami, umattend ako ng parang perfume making workshop. And I still have my perfume here. Yung sa husband ko na ginawa ko, naubos na niya. Pwede pa namang umorder ulit nun kasi naka-record naman sa kanila yon. Yung perfume na nagawa ko, this was a long time ago. A long, long, long time ago. Even before pa ako gumawa ng YouTube channel ko. It ended up smelling, I think na-mention ko na to sa ibang mga videos ko. It ended up smelling parang combination ni Chanel number 5 na Low and Chanel number 5 na Eau Premier. So parang nasa gitna nila. Very soft. Tumagal na kasi siya. Hindi ko pa siya nalalabas ulit. I think it's time na gamitin ko na siya. And hindi ko talaga sinasadya na mag-amoy Chanel siya. Yun siguro yung gusto ng nose ko before. Ayun lang naman ako. Hindi naman ako yung professional na perfume person. Nagre-review lang naman ako ng perfume, sinishare ko lang naman yung experience ko. Doon sa nagtanong kung paano ako mag-layer ng perfume. So halimbawa meron kayong two perfumes. Sometimes I do three, pero yung pangatlo, nililayer ko yung later na. Hindi sabay-sabay na tatlo. Okay? So, kunyari sa dalawang perfume, uunahin madalas yung malakas na perfume and tsaka mo ililayer yung mahinang perfume. One way is, pagkatapos mong maligo, spray mo sa skin mo yung malakas na perfume. Then, after mga a minute or two, spray mo na yung lighter perfume on top of nung malakas na perfume. Kung saan mo in-spray yung malakas na perfume, that's one way. Lalo na kung hindi naman kayo nag-i-spray sa damit. So, another way is, spray ninyo yung malakas na perfume sa skin, and then spray ninyo yung lighter na perfume sa damit lang. Pwede din naman yon. Pwede rin namang yung una kong sinabi kanina, spray ninyo yung malakas na perfume, spray ninyo yung mahinang perfume sa skin, same thing sa damit para talagang layer na layer, okay? Kayong bahala kung paano ninyo gustong magkalat nung amoy sa skin ninyo, sa damit ninyo. Pwede rin naman ninyong gawin is mag-spray kayo sa skin, yung malakas na perfume. Lagi ninyong uunahin yung malakas na perfume kasi pag inuna ninyo yung mahina, at least sa experience ko, no? Pag inuna mo kasi mahina, tapos in-sprayhan mo nung malakas na perfume, patay na siya. Wala na siya. Matatalo na siya nung oils, kung ano pang notes nung malakas na perfume. Pero ibig ko sabihin, kayo nang bahala kung paano ninyo siya ikakalat or i-spray sa katawan ninyo and sa damit ninyo. Pwede yung in-spray nyo na sa skin ninyo, silang dalawa, and then sa damit, kung gusto ninyong umangat pa din yung mas malakas na perfume, sa ibang area ninyo sa damit spray yung malakas na perfume, and then sa ibang area nyo din ng damit, not on top of each other ha, spray yung mahinang perfume. I hope na gets nyo guys yung ibig kong sabihin. Hindi naman masyadong complicated yung yung pag-layer. Pero syempre, the best na pag-layer ng scent is kung isang scent lang yung gusto ninyo, syempre from the body wash to the lotion to the perfume sa skin and then spray sa damit. Kung isang scent lang, layering pa rin yon. Kasi isang scent nga lang siya. Ngayon, kung gusto ninyong magtipid, wala kayong pambili ng lotion kada pabango na meron kayo, pwede namang okay lang kung anong sabon or body wash ang gamitin ninyo. Pero pagdating sa body lotion, gamit kayo ng unscented or let's say yung perfume ninyo merong vanilla, then use a vanilla based or vanilla scented na lotion, sprayhan nyo ng perfume para habang naglo-lotion kayo, kumapit pa siya. And then magi-spray pa kayo ulit nung perfume sa skin. Kung may gusto pa kayong isa pang perfume, then you spray the lighter scent on top of nung malakas na perfume pa. I hope hindi kayo naguguluhan guys. Ganun lang siya kadali. Basta ang rule lang, gaya ng sinabi ko kanina, unahin nyo muna yung malakas and then tsaka kayo mag-spray nung mahina na perfume on top. Kung nauumay kayo dun sa malakas na perfume, then sa skin nyo lang siya spray and then yung mahinang perfume ang spray ninyo sa damit nyo. Gaya ng sinabi ko kanina para medyo mas umangat siya. So, may isa pang way which is gumamit ng hair mist
Pero hindi kasi lahat ng perfumes may hair mist. And I wouldn't recommend na mag-spray sa hairbrush. Nakikita ko yun mag-spray ng perfume sa hairbrush, tapos i-brush, namumulol ako sa hair. Once in a while, okay lang for special occasions. Pero kung gagawin mo siya palagi, ginawa ko yan before. I think nung pandemic, ginawa ko siya. Ang lakas man ng loob ko kasi ini-spray ko yung perfume sa yung leave-in. So, ini-spray ko siya sa leave-in na conditioner or cream para parang body lotion, 'di ba? Parang ganun. Nilalagay ko siya sa hair para kumapit yung perfume, and me thinking na hindi masisira yung hair ko kasi gumamit naman ako ng leave-in conditioner or leave-in na anything moisturizing sa hair. No, nasira pa rin yung hair ko kasi yung regular na perfume may alcohol siya. So, kung gagamitin mo siya everyday, masisira talaga yung hair mo. Once in a while, okay lang. Kung gusto mo ng perfume for hair, bumili kayo ng perfume na meant talaga for hair. So, ayan na. Kalat-kalat yung utak ko Hindi ko alam kung na-share ko na lahat. Wala kasi akong notes na ginawa. Kaya lagi akong gumagawa ng notes, guys Nagbabasa ako pag gumagawa ako ng review. Kasi nga, kalat-kalat ako. Marami akong iniisip. Marami akong ideas na gustong i-share sa inyo. I hope man natutunan kayo dito sa video na to. And I hope nasagot yung question na kung paano ako nagli-layer ng perfume.